Hello mga kaibigan, mga kaigsunan, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Nasa harap ko ngayon si Bishop Romy Salcedo, ang malupit at talagang man of wisdom itong taong ito, no? Siya po yung assistant ni Pastor Velde Almeida sa Jesus Miracle Crusade. Ito rin po ay nagkakasal, so sinong gustong magpakasal dyan, siya po ay licensed to solemnize marriage, no? Marami po nakasal. Mga ilan na nakasal mo, Bishop? Hindi ko na mabilang. Abot ka na 1,000? Sobra na. Mahigit 1,000, grabe. So, pwede rin po siya, naglalakad din po siya ng annulment. Biro, parang approve na yata ang divorce, di ba, sa Congress. So kulang na yata, pirma. Okay, magandang umaga, no, ating buting Bishop Romy Salcedo. Kumusta na, Sir, Bishop? Okay lang po. Sa informasyon ng ating lahat na nakikinig o nanonood sa ating Travel 369 na vlog, si Bishop po ay 84, 85? 84 pa lang. Pinatatanda mo naman ako. 84 pa lang. 84. Akala ko nga ay 74 eh. Siya po ay 84 years old, pero nako, makipagpaligsahan pa siya sa lakaran. Dito ako tataya kapag nagdating sa lakaran. Ang bilis lumakan ni Bishop Romy. Walang sinabi yung mga 70 years old at 60 years old. At saka, namimili ka ba ng pagkain, Bishop? Diba? Lahat kinakain. Lahat kinakain. Yun palang sikreto ng mahabang buhay. Okay. Anyway, ang interview ko ngayon kay Bishop, kung maalala mo yung topic ni Kibuloy pala, ayaw nilang tawaging pastor kasi hindi raw bagay tawaging pastor si Pastor Kibuloy, no? So Bishop, alam mo naman, aware ka naman na mayroon siyang warrant of arrest, no, sa FBI sa US at dito sa bansa natin. Tama po. Doon sa Congress. Una-una, hindi siya humarap, nagtatago. Ngayon, ang tanong ko, malupit itong taong to kasi hanggang hindi pa siya nahuli. Ang tanong ko sa Bishop, ano ba masasabi mo? Nasaan na ba si Kibuloy ngayon? Siya ba'y buhay pa o ano ba? Ano bang lagay? Ano sa tingin mo? Si Pastor Apollo C. Kibuloy, meron siyang abbreviation na tawag sa kanya PACU. Ibig sabihin ng PACU. PACQ. O PACQ. Pastor PACU. Apollo C. Kibuloy. Yes, pero tama. pronounced as PACQ. Yun. Ay, ibang level yan. Kaya ang tawag natin sa kanya ay si PACU. Ngayon, si PACU ay buhay na buhay pa. Nasaan kaya sa Bishop? Actually, nasa Davao siya ngayon. Wala naman siyang ibang pagtataguan kundi yung Davao kasi napakalaki ng kanyang Connection. Pag-ari doon, yung kanyang property, napakalawak at hindi siya basta-basta matutuntun. Kaya kahapon nabalita na mga sundalo Amerikano na mayroon pang drone. Sila lumusob doon? Lumusob na ngayon. So, dati ba yung mga pulis na 100 pulis? Wala hindi kasi, umubra? hindi umubra. So, ito mga pulis, sundalo, actually, ang na. purpose yata para i-serve yung warrant of arrest ng ICC. Para Digong, Tatay Digong. Kay Tatay Digong. Ngayon, siyempre, damay na rin siya dahil meron din siyang kaso sa Amerika. Ang mabigat nga kay Mr. Pacquiao ay yung nakasala siya ng blasphemy sa Diyos. Yung blasphemy o pamusong, walang kapatawaran sa Diyos yun eh. Silang dalawa ni Tatay Digong, pareho sila nagkasala ng blasphemy of the Holy Spirit. Isang kasalanan na walang kapatawaran sa langit, sa lupa, mag-isa pa ng to, at mag-isa pa ng dating. Ibig sabihin, hinatulan na sila ng Diyos ng langit. Kaya, anumang parusan makakamili dito sa lupa, pangkaraniwan lang yon dahil lahat naman nagkakasala sa lupa, nasa ilalim ng batas. Kaya, maring tatanong po niya sa akin, ano ba ang sinasabi niyong kasalanan? Appointed son of God daw siya, ni di ba? Digong tsaka ni Apollo Kibuloy. Unang-una, si President Digong, masakit sabihin pero nabudol niya ako, nabudol. Kasi, akala ko siya na ang the best president the Philippines ever had. Kasi nung kinampanya ko siya, binoto ko siya, kasi akala ko, maganda maggagawin niya sa Pilipinas.
Kasi maganda mga pangako niya. Sabi niya, sasakay siya sa jet ski. Dahil sa pagmahal sa Pilipinas, itututok niya ang bandera ng Pilipinas sa airport sa West Philippine Sea. Tapos nung presidente na siya, naboto na siya dahil matapang siya, mahal niya ang Pilipinas, mahal niya ang West Philippine Sea, kaya akala ko totoo yun. Kanya maging presidente siya, iba na sinasabi. Nung may nagtanong sa kanya kung ano ba yun, sabi niya, joke. Mga taong naniwala sa akin doon, mga stupid, mga idiot, sabi. Salita lang yon. Ibig sabihin, doon pa lamang makikita mo na talagang wala siya pagmamahal sa Pilipinas. Actually, gusto nga niya maging probinsya ng China ang Pilipinas. At saka talagang meron sila mga secret agreement ni Jinping na parang binibigyan nila sa kanilang Pilipinas. Tsaka ang isa pang katunayan na walang pag-ibig si Digong sa Pilipinas. Gusto niya iwalay pa ang Mindanao sa Pilipinas. Wala siyang pag-ibig sa Pilipinas. Talagang nambudol lang siya ng... In fact, hindi lang ako nabudol Halos lahat tayo nabudol ni Digong sa kanyang mga magandang salita. Pero lumito na ang kanyang tunay na pagkatao na maging presidente na siya. Na dito, sabi ko, nagkasala siya ng pamusong sapat mismo ang Panginoon Diyos, tinawag niya stupido. Sabi niya, your God is a stupid God. Sabi, pamusong yun sa Diyos. Parang wala na siyang Diyos. Talo pa niyang ateista. At saka, ang kinilala niyang pastor niya, na may-ari ng kanyang kaluluwa, hindi ang Diyos. Si Kibuloy. Kasi si Kibuloy naman, nakasala rin ng pamusong sa Diyos. Dahil sabi niya, siya raw may-ari ng sanlibutan ito. Siya ang may-ari ng kaluluwa ng mga tao. Hindi pwedeng mapunta ang tao sa langit kundi dadaan sa kanya. At ang pinakamasama pa, yung daw pangalan niya, pangalan ng Diyos. May ibig sabihin, pangalan ng Diyos, Apollo Kibuloy na rin. Pakyo, ganun. Oo, grabing pamusong ni Kibuloy sa mahal Panginoon. Ngayon, ang isa pa, tinalo pa nga niya si Satanas Tinalo ni Pacquiao si Satanas. Kasi si Satanas, ang sabi lamang ni Satanas, akyat ako sa kaitaas-taasan. Ako'y magiging katulad ng kataas-taasan. Magiging parang Diyos ako. Parang Diyos lang. Pinalayas na siya ng Diyos. Hindi pumayag ang Panginoon na merong akin pa ng kanyang kapangyarihan pagka-Diyos niya. Tinapos sa kailalim sa Lake of Fire God. Tinalas sa lupa, sa kuan. Kaya dito, hindi papayag talaga ang Diyos na merong tao na makikipantay sa kanya. Si Kibuloy, hindi lang nakipantay. Siya na ang Diyos. Si pangalan daw ng Diyos, pangalan niya. Grabe yung pamusong neto sa Diyos. Siya daw may-ari ng ating kaluluwa. Oo, siya may-ari ng kaluluwa. Tsaka appointed son of God. Actually, ang Diyos, hindi siya i-appoint. Dahil ang Diyos, hindi nag-appoint. Ba't niya i-appoint? Ang sarili niya, ang Panginoon Kristo, siya yon. Ang God the Father, ang mahal pa ng Kristo, siya yon. Sabi ng Panginoon Kristo, ako at ang may isa. Kaya, hindi sila dalawa. Hindi sinabi ng Panginoon Kristo na ako at ang may dalawa. Hindi kami dalawa. Isa lang kami. Isa ang kanilang pagka-Diyos. At ang kanyang pinagbuhatan, mula pa sa noong una, mula pa ng walang hanggan. In other words, itong si Kibuloy, grabing pamusong sa tao. At kung siya ito na-appoint, kung, alam mo, sabi niya, appointed son of God siya, ba't siya nang rape? Siya may-ari ng sanlibutan. Ba't pinagpapalimos niya yung mga member niya? Ba, kapag hindi makapag-entrega sa kanya, ipinarurusahan niya. O ba't niya ni-rape yung mga bata na mga member niya? O, 9 years old, ni-rape niya. O, ibig sabihin, hindi siya appointed son of God. Son of the devil siya. Anak siya ni Satanas. Kaya, ang umatol sa kanila, ang Biblia na mismo, sabi sa Biblia, all manner of sin, lahat ng klaseng kasalanan, pwedeng patawarin ng Diyos, maging pagtatatwa sa Panginoon, siya tao pa lang, pwedeng patawarin, pero yung pamusong sa Espiritu Santo, blasphemy of the Spirit, walang kapatawaran. Walang kapatawaran sa langit, sa lupa, sa panuntot, sa maging sa mga panahong darating. Wala talagang kapanahon. Kaya meron siyang hatol. Si Digong at saka si Kibuloy, magama ito, ngayon, magama sa kademonyohan, kaya sila may hatol na mula sa Diyos. Hindi na sila patungkol sa spiritual, meron na silang hatol sa Diyos. Impyerno sila, dagat-dagat ang apoy.
Ngayon, patungkol naman sa hatol ng tao, nagtatago pa sila. Pero hindi sila makakawala sa batas. In fact, kahapon nga, meron pang mga nagbalita pa sa YouTube, nagbalita na si Tatay Digong daw, pumanaw na. Oo, at saka si Kibuloy, nagbaril daw sa sarili. Sabi doon sa nakita ko sa Yun ang YouTube. pinalalabas nila Sa na... Antipolo daw. Ano ba yun, Miss Mayor Lim? Kamukha kasi siya ni Mayor Lim eh. Ano ba yan? Saka si Digong doon, 94 years old. So, fake yun. Fake news. Kaya nga. Ang tanong ko nga, ginagawa lamang nila yun, patay na, para sila, wag nang hanapin. Wag nang pagkabalaan kasi patay na eh. Pero... Style ano yun? Fake news yun, pambubola sa tao yun, para makaligtas sila sa kuko ng batas. Hindi sila makakaligtas sa kuko ng batas. In fact, kung di sila kaya ng mga otoridad na Pilipino dahil nalalagyan, sabi natin nalalagyan, pero itong mga Amerikano sundalo, hindi mo malalagyan to. So pumunta pala sa Davao yung Amerikano? Oo. Para i-serve yung ICC? Paano ba yun? Nasa Davao na sila ngayon, yung mga... Gaano karami yan, Bishop? Sabi, dumadagsa daw eh. Sabi, dumadagsa, marami na. Grabe pala, no? Marami yan talaga. Kaya wala na silang kalusot-lusot. Ay ginawa nga ni Kibuloy si Tatay Digong na maging administrator daw. Dahil wala na siya, di ba? At saka yung kanyang mga top brass ni Apollo ay mukhang kasama sa wanted. Actually, hindi lahat ng property ni Kibuloy, property niya. Ito ay binigay din ni Digong sa kanya. Ito, kidigong to, pero pinangalan sa kanya. Para kasi, alam ng lahat na maraming ninakaw si Digong. Trillions. Tsaka yung pandemic, sinamantala sa Parmali, 47 million yata. Pero gaano kayaman sila, no? Parang yaman. Napakayaman na. Paano yung kingdom dyan sa Davao? Yung tinayo niyang pinaka-largest indoor arena in the world na wala na yun. Kayang maglagay ng 75. Lahat ng pinaghirapan So may magte-take over niya na Merlin, Steve Bishop. Natural, may magte-take over. Pero siguro, mabigat nga ginawa ni Pacquiao eh. Kasi yung lahat ng kanyang pinaghirapan, kayamanan, lahat ng ginawa niya, nabaliwala lahat. Tsaka masasabi ko na bobo sila. Sayang, no? Meron pa naman. Kahapon nga, dumaan kami doon sa kanyang channel, yung TV station, yung Sunshine. Sa Sunshine, no? Mukhang tahimik na, mukhang ano na, wala nang kalatoy-latoy. Wala na. Lahat ng nasirang siya actually, mga Duterte. Maging si Sara, nasira na rin. Kasi resign pa as DepEd Secretary. Kasi, natuklasan na maging sa DepEd, marami pa siyang nalustay doon bukod sa 125 million pesos na hindi ko masabi, nilaspag sabi binigay daw sa boyfriend na basketballista. Uy, yung totoo ba yan? Tayo ng gasolina or 100 million kasi totoo siguro yun kasi nagsusulatan sila eh. In fact, nung namroblema bakit? Iwalay na ba sa asawa si BP? Iwalay na sila. Iwalay na. At kaya nga malaya na si Sara tsaka yung pamilya Duterte, sira-sira na talaga. Si Paulo, 51 billion yata ang binigay sa kanya. Nang kanino galing? Billion. Yung dalawa anak niya, tsaka si Bastes, yung hari ng Davao, maaaring masuspende dito dahil bumibira. Kasi Bastes, alam ko, masuspende siya. Kaya nga, bagsak na ang Duterte. Ang mga taong bayan na nabudol ni Digong, namulat nga yung mga mata na siya palang the worst president the Philippines ever had. Marami tayong naging presidente ng Pilipinas, pero si Digong ang pinakamasamang naging presidente. Walang pagmamahal sa bayan, walang pagmamahal sa kapwa Pilipino, pinapatay niya. Sabi nga, 30,000 ba? 30,000, no? 30,000 pinapatay niya sa EJK niya. Kaya wala talaga, walang pagmahal sa tao, walang pagmahal sa bayan. At talagang paniralaman. Anak ng demonyo ito, nabudol tayong lahat.
puring-puring pa naman siya nung una. Kala ko siya ng tagapagligtas ng Pilipinas dahil matapang, palamura, totoong tao. Sabi ko, nagmumura, totoong tao, matapang. Sabi niya, ginamit pa sa pangalanan niya, sabi niya, God, I hate drugs. Yun pala, siya palang isa sa mga drug lords kasama na Michael yan. Marami. Napakaraming kasalanan ni Digong dapat pagbayaran. Narinig ko nga, meron daw drug dyan sa Davao. Pero, bakit wala namang adik? Ano ba yun? Totoo ba yun? Totoo lahat yun. Kaya nga, yung si Sara Duterte, talagang wala na pag-asa sa 2028 na nakakandidato pa. Wala na pag-asa. Kahit na barangay captain, baka hindi mananalo nito. Kaya nga sinasabi ko, walang utang na hindi pinagbayaran. Walang lihim na hindi mailalantad. Lahat ng bagay sa mundo, mahayag. Kaya ngayon, hindi pa naman uli ang pag-isip. Lahat naman taon, nagkakamali. Isa nga ako sa nagkamali, tiwala kay Digong. Lahat ng tao nagkakamali. Pero pwedeng ituwid ang pagkakamali. At ngayon ang panahon ng pagtutuwid. Kaya sa mga minamahal kong kababayan, kung magkakaroon eleksyon ng 2025 for senatorial, nakikisap po ko sa inyo na kung boboto rin lamang kayo, wag niyong iboboto ang mga nakadepende kay Digong. Lahat ng bata ni Digong, wag nating palabasin kasi magkakaroon pa rin sila ng hawak sa gobyerno. Kinakailangan, wala na talaga. Wala na silang hawak ng pwesto sa gobyerno. Kasi hindi sila karapat-dapat talaga mamuno. Mas pinupuri ko ang ating Pangulong Bongbong Marcos, sinasabi na hindi raw tapos ng pag-aaral, walang pinag-aralan, pero hinanga sa buong mundo. Bilang pinakamataas na IQ, yung pinakamataas ng kanyang IQ sa lahat ng mga naging presidente sa Pilipinas. Highest intelligence quotient. Pinakamataas talaga si Digo, pinakamatalino ng tao. Kapag nag-speech siya, walang tingin-tingin. Talagang the best president. Ito ang tunay na masabi ko, the best president ng the Philippines ever had, si President Bongbong Marcos. Pero balikan natin, Bishop, o Mayor Lim, or Bishop, no? Kamukha talaga ni Mayor Lim si Bishop, eh. Balikan natin yung, nasaan na si Kibuloy? Bakit hindi siya mahuli-huli, hindi makita, kahit kung namatay man o pinatay man, meron nga akong narinig na pinatay na lang daw yan para matahimik na. Hindi ko alam. Saan ba talaga si, sa tingin niyo? Sa tingin ko, nasa Davao siya. Hinalugog na yung Davao, wala pa rin eh. Kasi, wala naman siyang pupunta ang ibang bansa, China lang. China lang pwede niya pagtaguan. Welcome sila ni Digong sa China. Pero, ang latest news na nalaman ko, nasa Davao talaga siya. Kaya nga, sa Davao nagdigsa ng mga sundalo Amerikano eh. Hindi naman pupunta mga sundalo Amerikano daw kung wala silang intelligence na talagang nandoon sa Davao si Kibuloy, tsaka si Digong. Tsaka yung paghanda na rin sa pag-serve ng warrant of arrest ng ICC kay Digong. Kaya, yan lang masasabi ko siguro na ang lahat ng utang pinagbabayaran talaga. Hindi man makabayad sa lupa, pagbabayaran man to. Pero anong sa tingin mo? Halimbawa, anong may advice mo kay Kibuloy, Bishop? Susuko na lang siya o ano bang sa tingin mo? Ang sabi niya, nung magpayag siya, hindi siya pauli ng buhay. Kaya nga nakapalig sa kanya mga followers niya na handa siya pagtanggol. Ibig sabihin, magdadamay pa siya ng buhay ng may buhay, yung mga member na walang malay. At saka suportado siya ni Leonor Misuari, mahal siya ni Leonor Misuari dahil magkaibigan sila. Pero hindi mangangas yun, tulungan siya kasi pati sila madadamay. Lahat ng mga nagtatago sa batas, hindi lalantad para lang kay Kibuloy. Dahil mapapamang sila. Saka wala silang laban talaga. Wala silang kalaban-laban. Sa gobyerno ng Pilipinas, maging sa Amerika, wala silang kalaban-laban. Di ba napansin mo, tinanggal yung mga pulis doon, di ba? Sa pulis Davao, yung lokal. Pinalitan ng bagong mga pulis. Kasi nga, napaglalalagyan. Kaya pa bang impluensyahan ng mga Duterte yung mga pulis na, yung mga bago? Hindi na. Si Duterte, wala nang kapangyarihan.
wala na siyang sinabi. Galit na nga lahat Pero ng tao sa Davao kanya. pa rin yun, Bishop. Maging sa Davao, hindi naman lahat ng tao ngayon sa Davao, sa kanila eh. Mga tao rin ng mga Davaoan yun, na may mga isip, mga utak yan. Nakakalam din naman ng tama at mali yan eh. Hindi naman lahat yan, sira ulo eh. So, balikan nga natin kung nasaan nga si Kibuloy ngayon. Mahuli na siya. Sumuko na lang, no? Para... Sumukon lang para, kwan. Kasi pag sumuko siya, ito tingin ko pag sumuko siya, yung hands up talaga, Buhay siya. under the law, Hindi naman siya bubuhayin papatay. hindi naman siya papatay. Bubuhayin siya. Unless Pero nagawa ng foul play. pagka lalaban siya, ay, bugbog sa ibang usapan na yun. Ibang usapan na paglalaban siya. Kasi ang tingin ko, kung talagang totoong appointed son of God siya, dapat medyo gumawa na ng milagro ang ating Panginoon, no? Na maayos yung kanyang kaso. Hindi siya appointed son of God. Self-appointed siya. Pero ang talagang nag-appoint sa kanya, tatay niyang demonyo. Anak siya ng demonyo. So, appointed At son of... hindi pa pa Satanas na tatalunin siya ni Kibuloy. Sabi ni Satanas, siya nauna eh. So, Siya dapat nauna, hindi pa pa Satanas na underlan niya si Kibuloy. na i-under siya ni Kibuloy, hindi papayag. Oo. Siyang Diyos na kasamaan eh. Si Satanas, tapos merong lilitaw na higit pa siya, hindi papayag. Nakita mo ba ng personal yan si Kibuloy? Siya? Oo, nakita ko siyempre. Saan? Sa Disomay, Makati? Nakalimutan ko na, saan natin. Pero hindi mo siya nakausap ng personal. Hindi, pero yung kaibigan ko, kaibigan sa Matalik. Doon kasi siya nadali, no? Kasi ina-analyze ko yung kanyang mga ginawa sa atin, sa Pilipinas, sa buong mundo. In fairness naman, marami naman siya nagagawang maganda, di ba? Tumulong siya sa mga nasalanta ng Baguio. Kaya lang, ang kanyang mali doon, yun nga sa mga sexual ng kababaihan. Talagang sa tingin ko, parang may katotohanan din talaga, di ba? Dahil Hindi may katotohanan. Talagang totoo. Totoo yun. Nangyari yun, oo. Dahil yung mga kabataang babae, hindi sila gagawa ng salaysay na para lang manira. Nangyari talaga sa kanila nangyari talaga sa kanila ang pagbababoy sa kanila ni Kibuloy. Hindi, noong isang araw, may kausap akong dating PNP, retired PNP na Colonel yata siya o General. Napunta daw siya doon sa Davao, doon sa lugar ni Kibuloy. Meron daw doon, yung para bang spa o swimming pool na puno ng gatas. Tapos andun daw yung mga mabatang babae magaganda na parang minamasay. Ewan ko, totoo ba yan o kwento lang naman niya, ewan ko lang. Pero nakarating daw siya doon eh. Kung ang nakarating, eyewitness naman siya sa bagay, totoo yun. Kasi napakayaman isa billionaire. Kibuloy is a billionaire. Ano nga daw, 6 billion na tao, 8 billion pesos ang kanyang total niya, equity o assets. Pero kung si Kibuloy, billionaire, si Duterte, trillionaire. Ganun la. Saan galing naman yung... Siyempre, sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Kaya, so, sabihin, nagnakaw talaga si Tatay Digong. nagnakaw talaga. No doubt Tapos about it. Come think of it, meron silang intelligence fund, meron silang confidential fund worth millions. Walang audit yun. Nasa posisyon lang kung paano nila gagastusin yun. Kaya pwede nilang ilagay sa kanilang mga bank accounts yun. Parang gumawa sila mga dami, pero sa kanila talaga yun. Pero ito pa, question ko, Bishop. Kasi ang main topic natin ay yung whereabouts ni Kibuloy, ano? Sa iyong tingin o sa iyong opinion o analysis, aabot ba ng isang taon bago mahuli si... Hindi na. Mula ngayon? Hindi na magtatagal. Mga ilang buwan kaya? Nagbibilang na lang siya. Nagbibilang na lang siya ng araw. Mahuli na, no? Either buhay o patay. Dapat sumuko na Dead or lang. alive talaga, kukunin siya. Mabubuhay siya kung di siya malalaban. Pero pag malalaban siya, kasi man mapatay niya yung kanyang karap, una na siya siyempre. Kailang may mga issue kasi na narinig ko rin to, ha? Hindi naman to, narinig ko lang. Na pag nabuhay daw si Kibuloy, marami daw ibubunyag na sikreto. Kaya ang mangyari niyan, baka patay na rin nila.
Wala na siyang maibubunyag. Close ano na. Wala na siyang maibubunyag dahil lahat hayag na sa tao. Amigo. Luto na, amigo. Pagluto na, okay lang. O sige, kasi Bishop, no? Kasi medyo ano na oras natin. Mag-next topic naman tayo. Ang next topic natin ay yung sa West Philippine Sea. Kaya pa ba ng powers mo? Natural. Okay. Kasi ito si Bishop Romulo Romy, believe ako dito sa pagdating sa opinion at saka kanyang analysis sa mga nangyayari sa ating bansa, lalo na sa ating bansa. Kasi man of wisdom ito. Sa edad ba naman 84? Inabutan mo yung World War II, no? Hindi na. Yung panahon na hapon. Ay, inabutan mo pero baby ka pa. Maliit ka pa. 5 years old ako. Yun pala. Inabot pala nito ang World War II ni Bishop Romulo. So, sige, mga parting words natin, Bishop, tungkol pa rin kay Kibuloy, kung ano man ang may advice mo o masasabi mo sa taong bayan about Apollo Kibuloy. Anong masasabi mo, Bishop? Tapos na. Alias Mayor Lim. Si Pacquiao, tapos na ang kanyang era, tapos na ang kanyang kapanahonan, tapos na ang kanyang kapangyarihan, tapos na lahat ng kasarapan niya sa buhay. Ang harapin niya ngayon, yung hatol ng bayan. Yung sa hatol ng langit, meron ng judgment sa kanyang langit. Yung blasphemy of the Holy Spirit. Pamumusong sa Espiritu Santo. Pamumusong sa Diyos. Ngayon, may hatol na siya sa langit. Impyerno talaga. Ngayon, hatol na lang ng bayan ang hinihintay. Ngayon, kung wala pang death penalty, bitay, pwede reclusion perpetua. Reclusion perpetua, oo. Ibig sabihin, habang buhay na pagkabilanggo. Doon siya. So, ikaw naniniwala na buhay pa si Buhay pa Kibuloy siya. hanggang ngayon? Buhay sila At dalawa. nasa Davao lang siya. Oh, buhay silang dalawa ni Digong. Yung Si pinamamalitan. Digong ba, di na nakikita din? Hindi na rin. Ang huling Wala na ba si Tatay Digong? Ang huling balita, nasa London siya. Nagpagamot, no? Panuel? Huling balita, nasa London siya. Pero nung in-interview ni Bongo, kailan lang, nandito siya sa Davao. Kasi dati si Pastor Kibuloy, si Kibuloy, nagpapa-interview voice over eh. Pero ngayon wala ka na marinig tungkol sa kanya. Hindi siya nanawagan o whatever. Bilang ng araw nilang dalawa, bilang na. Hindi na abot ng maraming buwan. Pinakamatagal na siguro 1 buwan. Pero bilang ng araw nila. Okay, so siguro hanggang dito na lang muna tayo, Bishop, no? Mga Yes, sir. almost 30 minutes po tayo para sa next topic natin. So mga kababayan ko, no? Our friends all over the world, even the foreigners, this is just an opinion of Bishop Romulo. Siya ay naniniwala talaga na si Kibuloy ay buhay pa at nasa Davao lang, hindi lang talaga matukoy ng mga kating kapulisan. At sabi nga na, dumating na raw yung mga pulis galing Amerikano. Sundalo para i-serve naman yung ICC ni Tatay Digong. So, sa inyo mga kababayan, nasa inyo din yan kung anong inyong opinion, ang inyong pananaw o tingin sa sitwasyon ng ating bansa pagdating sa sitwasyon ni Kibuloy at ni Tatay Digong. Ito si King Prince para sa Travel 369. Nagpapasalamat sa patuloy niyong panonood at pagsusubaybay sa aking vlog na Travel 369. Isang magandang umaga at magandang hapon at magandang gabi sa buong mundo, no? Maraming salamat po. God bless us all. Bishop Romy, maraming salamat, sir. Ibang level talagang yung pananalita, no? Dating boss to ni Corina Sanchez. Ngayon, masikat na sa kanya si Corina Sanchez. Maraming salamat, Bishop. God bless us all. To God be the glory. Amen. God is good.